Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-77 na kabanata. Ang pagdala kay Carla Stonehill sa hospital. Pagkaalis ni Rita, ay sumubsob si Debbie kay Alex at niyakap ito ng mahigpit, habang umiiyak. Noong binugbog siya ni Melissa at ng iba pang mga babae, naramdaman ni Debbie ang pag-iisa. Ngayon na siya ay nasa bisig ni Alex, nakaramdam siya ng payapa at ligtas. Bakit nila sinasabi ang mga kakilakilabot na bagay, tungkol sa aking ina, pagtatanong ni Debbie. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay ng nanay ko. Nagsusumikap siya araw-araw. At sa tuwing ako ay may sakit, siya ay gumigising ng maaga at lumalabas upang maghanap ng gamot para sa akin. Kahit kailan, hindi ko siya narinig na nagrereklamo. Wala akong pakialam kung pagtawanan nila ako o saktan, pero bakit kailangan nilang hamakin ang nanay ko? Nang maalala niya ang pagmumukha ni Melissa, nang hamakin nito ang kanyang ina. Hindi napigilan ni Debbie ang kanyang emosyon. Nabasag ang boses niya, at umagos na ang napakaraming luha sa kanyang mukha. Nanginginig rin ang buong katawan niya. Okay lang Debbie, wika ni Alex. Habang pinagmamasdan niya ng ganito si Debbie, lalo siyang nag-alala. Kinasusukliman niya, ang mga taong nanakit sa kanya ng gusto. Marahan niyang tinapik ang likod nito, para pakalmahin siya, sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, tiniyak niya rito. Na kung may mananakit pa muli, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito. Palagi lang ako sa iyong panig, para protektahan ka. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, pag-aalala ni Alex? Habang dinadamayan niya ito, ay medyo gumaan ang pakiramdam nito. Sinong gumawa sa iyo nito? Tanong ni Alex. Habang marahan na pinupunasan ang kanyang mga luha. Sabihin mo sa akin, haharapin ko sila. Ang mga mata ni Alex ay may bakas ng karahasan. Ang tatlo kong kasamahan sa grupo, sagot ni Debbie, na mahinang nagsasalita. Hindi na masyado masama ang loob niya gaya kanina. Kalimutan mo na lang iyon. Kung susubukan nila ulit ito, saka mo na lang ako tulungan. Ayaw ni Debbie na magkaroon ng gulo kina Melissa, at sa iba pang mga babae. Kung tutuusin, magkakasama sila sa isang banda, at kailangan nilang magkasundo. Debbie, baka masanay sila. Gusto ni Alex na bigyan ng magandang leksyon, ang mga babaeng iyon. Hindi, makinig ka sa akin, mahinahon na sabi ni Debbie, habang nakatingin sa kanya. Kakausapin ko sila. At kung sasaktan na naman nila ako, hahayaan na kitang turuan sila ng leksyon, para sa akin. Napatango na lang si Alex, kahit ayaw niya palampasin ito. Pero, nirerespeto niya si Debbie, kaya kailangan niyang sundin ito. Sasamahan mo ba ako sa Azalea Guest House, para makita ang nanay ko, pagtatanong ni Debbie. Higit sa lahat, ang gusto lang niyang gawin, ay makita ang kanyang ina. Kahit na tahimik lang na nakaupo sa tabi niya, ay magiging okay na ang pakiramdam ni Debbie. Labis na naantig si Alex. Bahagya niyang hinawakan ang mukha nito at ngumiti. Bago ka pumunta, para makita ang iyong ina, kailangan mo muna mag-ayos. Mag-aalala ang nanay mo, kapag nakita ka na ganyan. Marahan na tumango ito. Mabilis na naligo si Debbie at pagkatapos, umalis sila para bisitahin ang kanyang ina. Hinawakan ni Alex ang kamay niya habang naglalakad sila. Alas 9 na ng gabi, at maliwanag ang kalye, maraming mga tao ang naglalakad sa magkabilang gilid ng kalsada. Nilalasap ang malamig na hangin, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno. Naglakad sina Alex at Debbie palabas ng gusali. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Alex. Ito ay si Sam Woodsworth. Bahagyang pumunot ang noo ni Alex. Iniisip na baka iimbitahan na naman siya sa isang party. Mr. Ambrose, natatarantang boses ni Sam. Mula sa kabilang linya. Mayroong ilang mabigat na problema kay Mrs. Stonehill. Dinala siya sa New York City General Hospital. Gusto mo bang puntahan siya? Nang marinig ito, natigilan si Alex. May nangyari sa nanay ni Debbie, pagtatanong niya. Ano ang nangyayari? Nilagay niya sa speaker ang phone, para marinig din ng maayos ni Debbie. Anong nangyari sa nanay ko? Nag-aalalang tanong ni Debbie, naninikip ang dibdib niya sa pag-aalala. Nagpadala ako ng isang tao, upang samahan si Mrs. Stonehill sa isang pamamasyal sa New York City, pagkasabi ni Sam sa kanila. Maayos naman ang lahat.
hanggang sa 1 oras na ang nakalipas. Nang sila ay kumakain sa labas, si Mrs. Stonehill ay nahimatay, matapos magreklamo tungkol sa pananakit. At siya ay dinala sa General Hospital. Nasa intensive care siya ngayon. Nang matapos magsalita si Sam Woodsworth, nanginginig ang mga binti ni Debbie na parang magko-collapse. Sabihin sa doktor na alagaan mabuti si Carla, bili ni Alex. Kung pababayaan nila ito, at may mangyari na masama sa kanya, hindi na sila magtatrabaho pa sa ospital na iyan. Tinapos na niya ang tawag. Alex, pumunta tayo sa hospital, hiling ni Debbie. Nagpapanik na yumakap sa kanyang braso. Kailangan nating magmadali na makarating sa hospital. Siya ay labis na nababalisa at natatakot at wala na siyang ibang maisip. Kailangan lang niyang pumunta sa ospital upang makita ang kanyang ina. Mayroon siyang masamang pag-iisip na lalo pang lumalala. Nanginginig ang buong katawan niya. Huwag kang matakot, bulong ni Alex. Maniwala ka sa akin, magiging maayos ang iyong ina. Inakbayan siya nito, at naglakad sila sa gilid ng kalsada. Hindi naging madali ang kumuha ng taxi. Naramdaman ni Alex, ang panginginig ni Debbie sa kanyang braso, at hindi na niya ito hahayaang magbusi pa. Iniwan niya ito saglit, at naglakad siya sa gitna ng kalsada. Pinilit na huminto ang isang taxi. Nagpapakamatay ka ba? Sigaw ng driver. Binato ni Alex ng isang balumbon ng pera, ang driver sa bukas na bintana, bago nagmadaling bumalik sa gilid. Nang makita ng driver ang pera, ngumiti ang may-ari ng sasakyan. Kumikinang ang mga mata nito. Mayroong hindi bababa, sa $1,000, ang nakabalumbon na pera. Huwag ka lang dyan, sigaw ni Alex. Pumunta ka dito. Napagtanto ng driver, na ang binata na naghagis ng pera sa kanya, ay tinatawag siya. Nagmamadali siyang nagmaneho, papunta dito. Binuksan ni Alex ang backdoor ng sasakyan, at pumasok sa loob kasama si Debbie. Sinabi niya sa driver na dalhin sila sa General Hospital, sa lalong madaling panahon. Nakaupo siya habang nakayakap kay Debbie at inaalo siya. Huwag ka nang mag-alala, bulong niya dito. Magiging maayos din ang nanay mo. Magtiwala ka sa akin. Biglang huminto ang sasakyan. Bakit ka huminto? Galit na sigaw ni Alex sa driver. Gusto lang niyang mabilis na makarating si Debbie sa kanyang ina. Binata, hindi naman sa ayaw kong amandar, hindi talaga pwede, sabi ng driver na mapait ang tono. May nakaharang sa daan. Tumingin si Alex, at nakita ang mahigit 10 kabataan sa harap ng sasakyan. Wala siyang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan, inilabas ang kanyang ulo, at sinigawan sila. Umalis kayo sa daan. Ang mga tao ay nakapaikot sa paligid ng isang mayamang binata, na ang pangalan ay Henry. Nagtatapat ito ng kanyang pag-ibig sa isang babae. At ngayon ay pinapahiya siya, at sinisigawan siya ni Alex. Umalis ka dito, sigaw ni Henry. Kapag inabala mo ulit ako, papatayin kita. Maghanap ka ng ibang daan. May sumigaw. Hindi namin hahayaan kang makialam. Umalis ka na, may sumigaw na naman. Huwag mong pigilan ang pagtatapat ng pag-ibig ni Henry. Isang matangkad na binata ang agresibong naglakad palapit kay Alex, nagsalita ito ng mga pananakot. Bakit hindi pa kayo bumabalik? Naghahanap kayo ng gulo. Natakot ang driver, at magmamaneho, na ito pabalik. Sumigaw si Alex sa kanya. Huwag, dumiretso ka lang. May iba pa namang ruta, takot na sabi ng driver. Medyo malapit naman iyon, at pagkatapos ay maaari kayong maglakad sa natitirang bahagi ng daan, mula doon. Malapit na dumating ang lalaking iyon, at kung hindi tayo aalis ngayon, baka bugbugin tayo. Sinabi kong huwag kang aalis, sabi ni Alex. Binuksan niya ang pinto ng kotse, at lumabas. Lumapit ang matangkad na binata at nagtaas ng kamao. Handa nang manuntok. Hindi na hinintay ni Alex na tumama ang kamao ng lalaki. Hinawakan niya ang buhok ng binata, at pilit na hinila ang ulo pababa. Sabay buwelo nito sa kanang tuhod, at ipinatama sa mukha ng lalaki. Nawalan agad ng balanse ito. Muli niyang sinuntok ang lalaki at pinabagsak ito sa lupa. Natalo na ang binata dahil minaliit niya ang lakas ni Alex. Binalak sana ng driver na iwanan si Alex, at tumakbo palayo. Ngunit natalo ni Alex ang binata sa loob lang ng ilang segundo. Napatulala ang driver.
Isang malakas na mga sigaw ay nagsimulang marinig, mula sa karamihan ng tao, at ang driver ay nakita, ang 10 binata na nagmamadaling papunta kay Alex. Inutos ni Henry na turuan ito ng leksyon. Habang siya, ay maghihintay, at makikipag-usap sa babae. Nataranta ang driver, sa paniniwalang siya ay mabubugbog. Ang una niyang naisip ay ang pagtakas. Akmang iikot na niya ang sasakyan. Galit na sumigaw si Alex na naglakad papunta sa driver's seat. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumigaw, "Lumabas ka." "Hoy, anong ginagawa mo?" natanong ng driver. Hinila siya ni Alex mula sa sasakyan, at sumakay sa driver's seat. "Pumasok ka," sigaw niya sa driver, sabay sara ng pinto. Napatingin ang may-ari ng sasakyan sa 10 kabataang lalaki, na tumatakbo palapit sa kanila. Sa pamamagitan ng rearview mirror. Napatingin si Alex kay Debbie, na mukhang malungkot. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga binata na sumusugod sa kanila. "Sige, dahil desidido kayo, naharangan ang daan. Huwag ninyo akong sisisihin." Inapakan ni Alex ang accelerator, at humarurot ang sasakyan. "Hoy, anong ginagawa mo?" Nag-aalalang tanong ng may-ari ng sasakyan. "Kung mabangga mo ang isang tao, maaari mo silang mapatay." "Tumigil ka," sagot ni Alex. Nang makita ng mga lalaki ang mabilis na pag-andar ng sasakyan papunta sa kanila. Nagulat sila. "Huwag kang matakot," sigaw ng isa sa mga lalaki. "Hindi siya maglalakas loob na sagasaan tayo. Halika," at tumayo sa harap niya. Walang sino man sa mga lalaki ang naniniwala na si Alex ay maglalakas loob na sagasaan sila. Sino ang matinong sasagasa sa 10 tao, sa isip nila? Nagpatuloy sila sa paglalakad papunta kay Alex. Ngunit ang bilis ng sasakyan, ay nagpatuloy na bumibilis pa, nang walang anumang mga palatandaan ng pagbagal. Ang mga gulong ay umingay ng malakas, habang ang sasakyan ay umarangkada patungo sa kanila, na parang mapanlinlang na hayop na gawa sa bakal. Doon lang napagtanto ng mga lalaki, na hindi nagbibiro si Alex, at mabilis silang tumakbo paalis sa gitna ng kalsada. Napatumba ni Alex, ang ilan sa mga kabataang lalaki. Bagsak ang mga ito sa lupa, at napasigaw sa sakit. Pinipilit pa ni Henry ang babaeng gusto niya, nang dumating ang minamanehong sasakyan ni Alex sa kanila. Ang babaeng nakatayo sa tabi ni Henry, ay tuluyang natulala. Nang makita niya ang sasakyan, tinakpan niya ang kanyang tenga, pumikit, at sumigaw. Dahil sa takot, tumakas si Henry, ngunit hindi niya maiwasang mabangga ng sasakyan. Ilang beses siyang gumulong, at napunta sa tabi ng bangketa. Nang marinig lamang ng babae, ang alingaw ng sasakyan, ay sakalang naglakas loob ang dalaga, na imulat ang kanyang mga mata. Nang makita niyang malayo na ang mga ilaw nito sa likod, naisip niya ang nangyari. Noong lumabas si Alex kanina, nakita niya ang mukha nito. At hindi na nakaiwas ng tingin. Naguguluhang isip niya. Gwapo ang lalaking iyon.